Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mismong defense team na ng bise ang sunod na umusisa sa testigong state auditor mula sa COA. Pero bago yan, natapos na rin ang direct examination ng prosekusyon na tinawag pang scam ang paggamit ni VP Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Para sa Update Live mula sa Senado, may Express Report si Mean Los Baños. Mean, saan ba sumentro ngayon itong impeachment trial? Ruth, bukod nga sa confidential funds ng Office of the Vice President, umusad ng impeachment trial sa pagbusisi naman sa confidential funds ng DepEd noong 2023 sa ilalim ng paumulo ni Vice President Sara Duterte. At tinawag nga ng witness mula sa COA na irregular expenditures ang paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd dahil daw sa mga violation at kulang-kulang na dokumento para patunayan ang ginastang nasabing pondo. Sa pagpapatuloy ng direct examination ni Attorney Lorna Capunan kay COA Auditor Attorney Roderick Wamil, naglabas ng summary ang prosekusyon base sa mga isinamiting liquidation documents ng OVP at DepEd kung saan-saan ginamit ang confidential funds. Sa testimonya ni Attorney Wamil, sinabi niyang may mga paglabag sa audit rules ng OVP at DepEd dahil kulang-kulang ang isinamitin nilang dokumento na patunay sa mga pinagkagastosan ng confidential funds. Kaya tanong ni Capunan o ni Attorney Capunan, paano daw ba ilalarawan ni Wamil ang mga paggasta ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ni VP Sara? Narito ang sagot siya ng testigo. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Maluho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi ni Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong Under po the irregular expenditures. irregular? Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular. Inusisa din Ruth kung paano ginamit ang confidential funds ng DepEd sa loob ng 3 quarters ng 2023 sa ilalim ni VP Sara. Base sa ipinasang physical at financial plan ng DepEd, kabilang ang counterinsurgency programs para mapigilan ang recruitment ng teachers at mga estudyante ng mga NPA, leftist at komunistang grupo. Ginastosan daw ng higit 9 million pesos kada quarter mula January hanggang September 2023 yan. Kabilang din dyan ang mga programa para mapigilan ang pang-aabuso sa loob ng eskwelahan. Pero ang nakitang problema ni Attorney Wamil, wala naman daw eksaktong aktibidad na nakasaad kung paano ipinatupad ang target na ito ng DepEd. Panoorin natin ang bahaging yan ng trial. Ano yung illegal activities na gustong eliminate ng DepEd? Wala po silang binigay na listahan. Increase and heightened conduct of surveillance activities to prevent illegal activities. Again, Mr. Witness, may listahan ba or document ang sinubmit ng DepEd para patunayan na ginastos nga ito? Wala po silang sinubmit. Pinatibay daw ang background information kasi daw merong terrorist groups sa mga eskwelahan. Ano naman ang dokumentong sinubmit ng DepEd para patunayan na tunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan? Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinubmit. Samantala, Ruth, ang isa pang violation na nakita ng COA, nakasaad daw sa disbursement voucher na ginamit ang bahagi ng confidential funds sa pag-replenish sa pondo sa ilalim ng MOOE o Maintenance and Operating Expenses ng DepEd. Hindi raw yan kasama sa pwedeng paggamitan ng confi funds. Kaya sa huli, ang tingin ng prosekusyon sa ginawang paggastos ng OVP at DepEd ng kanilang confidential funds sa ilalim ng paumulo ni VP Sara, scam. Panoorin natin ito. Miski nakalagay sa particulars, Mr. Witness, na ang pinaggamitan ng confidential funds are maintenance and other operational expenses, sinertify ng Vice President at na ginamit ito sa confidential funds. Yun ba ang ibig sabihin
ng signature ng Vice President, Mr. Witness. Based on these documents po, yun po yung sinertify ni Vice President. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, Move to strike. So stricken from the record. Ruth, kinumpirma din ni Attorney Wawil na pinatawag siya sa isang pulong noong September 2023 kasama daw yung Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zulaika Lopez, ganoon din si Attorney Michael Poe at iba pang opisyal ng COA. At doon tinanong daw sila tungkol nga doon sa ginagamit nilang rules para doon sa mga liquidation process. At hiniling din daw ng nasabing mga opisyal ng OVP na kung pwede, audit query na lamang ang i-issue sa DepEd at hindi nga yung tinatawag na Audit Observation Memorandum. Pero sa huli, hindi raw pumayag ang COA dahil wala naman daw yan sa basihan doon sa Joint Circular, yung tinatawag na audit query, kaya inisyuhan pa rin nila ng Audit Observation Memorandum ang DepEd dahil nga sa mga nakitang discrepancy sa paggamit ng confidential funds. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.